Nasa kote ng mga operatiba ng Nueva Ecija Criminal Investigation and Detection Group o NECIDG ang dalawang lalaking suspect sa pagbebenta ng mga substandard na speaker at ilaw. Nasukol ang dalawa nang makumpiska sa kanila ang humigit kumulang 800,000 pesos na halaga ng audio speaker at light emitting diode LED noong Miyerkules. Sa ulat kay CIDG Regional Chief 3 Police Colonel Grand Golot, kinilala ang dalawang naaresto na sina alias Cholo at Oscar. Natimbog ang mga suspek sa bypass kung saan nahuli silang nagbebenta ng ilang substandard na produkto sa isang undercover operative kapalit ng 30,000 pesos. Nakumpiska sa operasyon ang 80 piraso ng BTS-1740 Brodo audio speakers at 50 LED multifunctional lithium lamp tubes na may estimated value na 800,000 pesos. Nakumpiska rin sa operasyon ang isang sales invoice at mark money na binubuo ng isang tunay na 1,000 peso bill at 29 budal money na nagkakahalaga ng 29,000 pesos. Ayon kay Colonel Gulod, nananatiling nakatuon ang CIDG sa pangalaga ng kapakanan ng mga mamimili. Naging tampok ang sikat na longganisa ng Cabanatuan City sa pagdiriwang ng Banato Festival 2026 bilang bahagi ng ika-76 na anibersaryo ng pagkakatatag ng lungsod. Sa panguna ng pamahalang lungsod sa pamamagitan ng City Livelihood and Cooperative Development Office o CLCDO, itinampok ang pangunahing produkto ng lungsod sa idinaos na Cabanatuan Gat Longganisa Budal Fight, Salo Sulain Longganisa Master Cooking Contest at Trade Fair sa Plaza Lucero kasabay ng kadiwa ng Pangulo. Ayon kay CLCDO Head Lucille Batalya, layunin ng mga aktibidad na itaguyod ang longganisa bilang tatak na produkto ng Cabanatuan City, suportahan ang maliliit na negosyo at palakasin ang pakikilahok ng komunidad sa pagdiriwang. Isa sa mga tampok ng selebrasyon ang paggawad ng Cab Sarap Seal ng pamahalang lungsod sa 8 longganisa vendors bilang pagkilala sa kalidad ng kanilang produkto. Ang mga ginawara ng Cab Sarap Seal ay ang Nueva Cabanatuan Meat Products, Susan's Fresh Meat Shop, Otya Lani Meat Store, Ofelia Montes Cabanatuan Longganisa, Cabanatuan sa Finest Longganisa, Coniti Serins Cabanatuan Longganisa, Union Meat Store, Aling Sining Valencia Cabanatuan's Special Longganisa at Emmy's Meat Shop. Kasama rin sa trade fair ang Golden Beans and Grains Producers Cooperative na lumahok sa kadiwa ng Pangulo kung saan nagbenta ng abot-kayang gulay mula sa upland at lowland farms pati na rin ng iba't ibang uri ng isda. Samantala, siyam na kalahok mula sa iba't ibang karinderya sa Cabanatuan City ang nagtagisan ng husay sa Salo Sulain Longganisa Master Cooking Contest na inorganisa ng pamahalaang lungsod, katuwang ang Sulain Nueva Ecija. Gumamit ang mga kalahok ng longganisa bilang pangunahing sangkap sa kanilang malikhaing putahe. Nagkaloob ang Sulain ng premyong 25,000 pesos para sa kampiyon, 15,000 pesos sa first runner-up, 10,000 pesos sa second runner-up at 5,000 pesos bilang consolation prize. Nagdagdag naman ang pamahalang lungsod ng 5,000 pesos sa bawat premyo, kaya umabot sa 30,000 pesos, 20,000 pesos, 15,000 pesos at 10,000 pesos ang kabuang gantimpala. Hinirang na kampiyon si Ulysses Sara ng Gordois Cantinio, first runner-up si Mark Manuel Mendoza ng Impo Sizzling House at second runner-up si Iris de los Santos ng Telmas Eatery.
Pinuri ni Cabanatuan City Mayor Micah Elizabeth Vergara ang pagtutulungan ng mga pampubliko at pribadong sektor sa matagumpay na pagsasagawa ng Banato Festival 2026. Binigyan din ng alkalde na ang festival ay hindi lamang pagdiriwang kundi isang karanasang pangkomunidad kung saan maaaring ipagmalaki ng mga residente ang pagiging kabanatuan hindi lamang para sa mga lokal kundi para sa lahat ng nais makiisa at magdiwang. Isinagawa ang Banato Festival 2026 sa tema Minubog ng Kasaysayan, Pinatatag ng Mamamayan, Kabanatuan, Ipagmalaki Natin. Ilan sa mga tampok na aktibidad na ginanap mula Enero 23 hanggang Pebrero 3 taong 2026 ay ang Job Fair, Toda Games, Sayaw Kabanatuan, Banato Run, Youth Night, Drag Queen Competition, Binibining Kabanatuan at ang Gawad Parangal para sa natatanging anak, Kabanatuan. Nagtala ng pangkalahatang outstanding performance ang Pag-ibig Fund Kabanatuan Branch noong 2025 at nakatakdang palawakin pa ang mga programa nito sa pabahay, pautang at kasapian sa mga lalawigan ng Nueva Ecija at Aurora ngayong 2026. Ayon sa datos ng Sangay, umabot sa 99% ang membership accomplishment noong nakarang taon na sumasaklaw sa 118,002 members mula sa sektor ng pamahalaan at pribadong kumpanya, overseas Filipino workers, OFWs at iba pang sektor ng manggagawa. Sinabi ni Pag-ibig Fund Cabanatuan Branch Head Reynante Pasaraba na ang kabuang koleksyon mula sa regular savings, MP2 at modified Pag-ibig savings ay umabot sa 1.34 billion pesos, katumbas ng 94% ng taunang target. Nakapagtala rin ng mahusay na resulta ang short-term loans ng Sangay na may 103% borrower accomplishment at 104% loan amount accomplishment. Bukod dito, umabot sa 168.12 million pesos ang kabuang halaga ng mga bagong pautang para sa 8,304 first-time borrowers, lampas sa target na 264% sa bilang ng borrowers at 240% sa halaga ng pautang. Dagdag pa ni Pasaraba, nalagpasan din ng Sangay ang pamantayan sa loan processing efficiency. Ang multipurpose loans ay nagproseso sa loob ng average na 1.6 days habang ang mga claims gaya ng retirement, maturity at insurance benefits ay natapos sa average na 6.258 days. Iniuugnay ni Pasaraba ang mga tagumpay ng Sangay sa tuloy-tuloy na pakikipag-ugnayan sa mga employer, masinsinang marketing at field operations, at mahigpit na koordinasyon sa mga katuwang na employer at stakeholder. Para sa 2026, plano ng Pag-ibig Fund Cabanatuan Branch na paigtingin ang pagbisita sa mga employer at local government units o LGUs, palawakin ang deployment ng Lingkod Pag-ibig on Wheels at ipagpatuloy ang pamahagi ng Loyalty Card Plus. Naka-schedule ang mga mobile service sa Nusa City sa Pebrero 9 hanggang 10, Gapan City sa Pebrero 11 hanggang 12 at Cabiao sa Pebrero 13.